May nanghingi ng advice na isang kasambahay na ang sweldo ay 8,500 pesos monthly. Libre naman daw lahat. Gusto niya lang daw makaipon at marami pa din siyang utang na binabayaran. Una sa lahat, saludo ako sa'yo. Hindi madali ang trabaho ng kasambahay pero nandito ka, willing matuto para makaipon at makabayad sa utang. Kaya eto, simple at practical na guide para sa'yo. Tip number 1, dahil libre ka sa pagkain at tirahan, advantage mo yan. Ibig sabihin, mas kaunti ang gastos mo. Pwede ka mag-assign ng fixed amount para sa ipon, kahit 300 pesos to 500 pesos per month. Maliit man, basta tuloy-tuloy lalaki rin. Tip number 2, gumawa ka ng utang plan. Listahin mo lahat ng utang mo. Lagay mo magkano, kanino, kailan due. Unahin mo yung maliit na utang na kayang-kaya mong bayaran. Debt snowball method ang tawag dyan. Habang nababawasan ang maliliit na utang mo, mas may lakas kang bayaran yung mga malalaki sa susunod. Tip number 3, i-separate ang ipon mo. Huwag mo itago sa bahay para hindi mo makuha agad. Pwede ka mag-open ng digital bank. Libre lang, mabilis buksan at may mas mataas na interest. Tip number 4, iwasan ang bagong utang. Sobrang tempting minsan. Pero ask yourself lagi, kailangan ba talaga to? Makakatulong ba to sa pag-ahon ko? Kung hindi, wag. Tip number 5, mag-invest sa financial literacy. Mas mabilis sa makakaahon sa utang kapag naintindihan mo kung paano mag-ipon, mag-manage ng pera, at maghanda sa future. Sa IMG, tinuturo namin step by step, lalo na sa mga nagsisimula. Hindi naman kailangan malaki ang sweldo para makapag-ipon. Ang kailangan lang malinaw na plano at may disiplina. At kaya mo yan. Kung gusto mo mas matuto pa sa tulong ng IMG, comment #ipon below to know more about our financial literacy campaign. Retire early, live free, kayang-kaya basta may tamang gabay.